Yo, good evening mga chong. Kami nga pala ang mga chismosos, no? So, this is a very new podcast pero syempre, ang mga pag-uusapan natin dito is anything under the sun, no? Kami mga iba't ibang klase ng tao na may iba't ibang klase ng life experience. So, we're pretty sure na marami kami ma-share sa inyo. And anyway, hindi na namin patatagalin to. So, I would like to introduce myself. No, I'm Charles Escorial. I'm 23 years old. Dati akong ahente. Ngayon, freelance ako na graphic designer. Hello mga kachismoso. Again, Jeff Tolentino nga pala. Bali, so started mga magka-co-workmate kami. So, mostly kapag break time, nagko-coffee kami. And then we started to chat. Tsaka mga magkapagkwentuhan. Then, napag-isipan namin, kaya gumawa kami ng podcast. Something like Charles mentioned, anything under the sun, kwentuhan, yung typical na normal na kwentuhan lang. So ngayon, ito ang kaabang-abang, will be making a podcast, any topics, or kung gusto nyo may pag-usapan tayo, or bali nga pala, kami nga pala yung mga ahente. So magkasama kami dati previously sa Nissan. So particular siguro sa sasakyan, or auto loan na application na process, mga documents or mga guides, tip, pati sa mga sasakyan, pwede namin kayo matulungan. So, ayun lang. Sana magustuhan nyo itong aming mga kalokohan. Again, anything under the sun yung aming pag-uusapan. Not only pertaining about cars, siguro mga current events din. Nothing fancy but surely may entertain kayo. Hi, my name is Mark Cruz. Ito mga kasama ko yung mga kachismoso ko. Actually, nagsama-sama kami, nagkatagpo kami sa Nissan Sumulong. Si Jeff, matagal nang nag-YouTube. Si Charles, magaling sa pag-edit ng video. Then, videographer talaga. Si Joe, nagpa-podcast na rin before. So, alam mo yun, nagsama-sama kami kasi pare-pareho kami ng hilig. So, yun yung start. Kaya, actually, lagi kami nagchisismisan. Exactly. So, naisipan namin gamitin yung mga talent namin sa pagiging chismoso. At eto, pinabuse na namin. So, ayun lang. Matagal na rin ako sa automotive. Actually, may 7 years na rin yata ako sa iba't ibang brand. Kaya everything, hindi naman lahat. Pero most of the time, about sasakyan talaga yung alam ko. Then, syempre, dahil chismoso nga ako, pag-uusapan din natin yung mga current events, kung ano yung mga bagong balita. Ako si Cho, and yun, nabanggit nga nila, nagkasama-sama kami sa Nissan. Well, yun yung first gig ko as sa automotive industry. So, kasi matagal na ako sa sales, but ever since naman, gusto ko i-try talaga yung automotive. So, then yun, nag-apply ako, nakita ko yung opening online, and then nag-apply ako, then tunawagan ako, hindi natanggap naman ako. So yun, nagkasama-sama kami, and eto, napag-usapan na ba di tayo mag-podcast. So, balay mo, may patungan yung pagiging sigwata natin, diba? Oo. Tayo naman pagiging chismoso natin. So yun, hopefully, maging okay to, and yun, lahat naman pwede natin pag-usapan sa buhay, pag-ibig, ganyan. Kahit anong bagay, pwede yan. Yeah, Jeff, kanina may na-mention ka na pinatulfo daw na ahente. Actually, I don't wanna mention name, but then pwede yung natin sa ano yun? pwede Ford natin yun eh, i-mention yung dealership, which is Ford sa Manila Bay, if I'm not mistaken. So, napanood ko lang din sa YouTube channel, then I was surprised kung paano nangyayari kasi ma-amaze ka talaga. So, bilang ahente tulad natin, four of us is meron ng background sa pagiging car agent. So we know the process, lalo na sa pagbili ng sasakyan pertaining about transaction. So yung transaction kasi, ang sabi daw, nung actually cash transaction. Pero ang sabi sa YouTube na nirereklamo niya is naka-loan daw, meaning naka-financing yung sasakyan niya. So napanood ko, then sabi ko may something dito sa branch na to, not only doon sa ahente, hindi natin sisisihin lang yung ahente, pero mismo din sa branch. Kasi I heard na yung kliyente nagbayad mismo sa cashier. So parang merong something agad doon. Kaya ano ba masasabi nyo dito kung napanood nyo yung Ito yung video? linawin ko lang. Kasi yun nga, inabanggit mo nga sa group chat natin. So pinanood ko sa YouTube. Yung tool ko nga.
So parang lumalabas, itong client na babae, mag-walk-in sa showroom, and then nakausap ng ahente. Yung ahente medyo maganda pa nga di ba? Oo, totoo. Oo, 6 and 6. Tapos, tapos, cash. Kailangan cash. Yung Mm. pala, yung Everest niya is, yung ano pa pala yun, binili, yung 2023 pa. 2024 actually. Oh, yeah. 2024. Oo. Walang unit. Nag-reserve si Oo. Walk-in. Kumbaga parang yung Everest nun is nakapila yung mga gusto Oo, kumuha ng pila. Everest. Mm. Ah, so, 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 in short, walang unit. So, siguro nag-reserve si client or nag-deposit lang muna. Tapos, ang ginawa naman nung ahente, pinasok niya as financing. In-apply niya sa financing. Tapos, mm, kumuha siya ng ibang tao para ipapangalan doon. Which is, yung mm. tao na yun is police daw. Oo, police daw. Police Kilala nung, officer na kakilala nung, binayaran ng ahente. kakilala niya na binayaran nila. The funny thing is, Diba? nagbayad or So, tapos nag-deposit ng ngayon, kaya nalaman, nagbayad yung customer, client. yung client, sa cashier, nung unang bayad ata o pangalawang bayad. Pero yung Oh, the either next is doon, tapos, pero online transaction. yung kalahati kasi online, parang di-deposit sa bangko kasi may deposit slip Hmm. parang Mm. gano'n. Tapos, So, kaya nila nalaman na hindi nakapangalan sa kanya, nalaman niya na financing kasi mag-claim dapat siya sa insurance ata or and then, sa actually, nagkaroon ng disgrasya yung sasakyan na accident. yung car accident. Then, during process ng police report, they found out na hindi pala sa kanya nakapangalan na yung sasakyan. So, na-shock yung kliyente. So, parang blessing in disguise, wake up call din na nalaman niya na, may something. Kasi bakit? Nag-issue ng ORCR ang dealership na sa kanya nakapangalan. And later, she found out nung nagpunta siya na nagko-complain siya, bakit hindi sa kanya ka nakapangalan, peke pala yung binigay sa kanya. So, ang daming Teka, wait lang. So, yung police na kumbaga yun sa kanya pinangalan, 'di ba? Yung sasakyan doon sa police ba 'yun? Police May daw. relation ba sila nung original na client? wala. Wala. Hindi So, sila magkakilala. sino yung kakilala ng police? Yung ahente, ganun. Yung yung ahente, yung asawa ng ahente is police din. Parang Bahente. classmate sila. Classmate Ah, sila sa PNP. So okay. nagtiwala to siya nagagamitin yung pangalan niya. Parang tinitira natin tawagin nating accommodation. Pero ang problema kasi wala namang which is nangyayari naman talaga sa auto loan industries. Even na talaga si Mark, alam din niya yan Mark na meron mga ganyan, kapamilya mo gagamitin pero financing yon. Kaso ang problema may binayad na malaking amount si client which is almost full amount na bago nung upon release yung sasakyan, pinuli paid niya. Kasi nag-reserve pa Nasa nga siya tapos na transaction. 2.1 million. Tsaka ang Exactly. transaction is hindi financing, kumbaga cash ba? Cash ba ang Cash transaction? talagang binayaran. Oo, pero Ah, ngayon, yung ginawa ng ahente, in-apply niya online. In-apply niya financing. tapos Hmm. ginawa financing. Feeling Okay. ko ginamit yung pera into something eh. Siyempre, kung naiba na rin dyan yung management kasi imposibleng hindi alam ng FN na yan. Kasi merong paunang deposit eh para sa Hmm. reservation. Siyempre, Pwede tinatanong, namang hindi kaya pwede rin na ang kakonsaba niya sa loan, sa cashier lang. paano yun sa invoicing nun? Paano mangyayari yun, yung invoicing? Di ba Ewan ko lang din. pagka-invoicing, Yun na nga eh. Tsaka yung yung pinagdepositohan niya, account nung account ng yung company. account Company. ng company. Meron pa Matter nga of siyang one, matter of one. eh. Pwedeng Ang galing, ni-refund ang na lang. galing. Pwedeng ni-refund Ah, yun.
Ay, Yun subject for, actually, yun ang gusto ng client. Yun ang gusto ng I-refund. client, gusto niya i-refund na lang. Oo. Hindi, I mean, Yun. yun yung nangyayari doon, tingin ko, nung nagbayad yung client, di ba ng cash, tapos ginawa ng ahente, financing, ang ginawa nila, malamang nung ahente, ni-refund yung binayad na cash para mapunta sa kanila. Tapos tsaka in-apply as financing. medyo masalimot, pero feeling ko naman yan, ako, assumption lang din natin, feeling ko talaga, ginamit talaga ng ahente yung pera, yung almost 2.1 million na, na bayad ng kliyente. Gano'n lang. Tapos, siya na lang din na naguhulog. Then kapag siguro may inapan na siya, ang gagawin niya, ipupully paid niya sa bangko yung 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 sasakyan. Halimbawa, in a short period of time, siguro 1 year or 6 months na hinuhulugan, then ipupully paid niya. Parang ganun ang gagawin niya siguro. Pero talagang intention na gamitin niya yung pera, yung 2 milyon. Anong nangyari dun sa Sa ahente? salbahin. Kinakasuhan, syempre. Ang daming grounds Wala, na. hindi, parang di nata makita eh. Tapos Tatagulan. nasira yung pera, no? Marami Pero talaga ano nasisilaw lang, sa pera. curious lang ako. Like, nangyayari ba yung ganyan? Like, I mean, parang may mga nakakalusot bang ganyan sa automotive? Oo naman. Totoo sa auto loan na kapag ka malawak ang isip mo at matindi yung pangangailangan mo or meron kang mga gagawa at gagawa ka talaga kasi tawag dito, pera-pera una sa lahat. Kaya ka nagtatrabaho, pera-pera yung labanan. Pero maling pananaw yon. Pero sa ating matitinong ahente, doon lang tayo sa nasa legal at nasa tama. Pwede tayong exert ng effort pero not beyond that na kailangan mong kunin yung pera ni kliyente or kailangan mong actually unimaginable yung yung ginawa ng ahente. Kasi nakakaano yun eh. Oo. Iba Nakakakonsensya talaga yun eh. eh. Yung ganun. Yung At parang, ito nakakapunta siya, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? oo, di ba? Isipin mo, 2 milyon yun. Ang laking amount ng pera nun. Ang dami mong pwede mabili dun. Tapos, ganun lang niya kadali nakuha. Parang, nakakaano siya. Siyempre, bilang ahente rin. Nakakakaba. Kasi, ang laki ng balik sa'yo nun eh. Ang laking balik sa'yo nun pagka ano. Well, sanay na yun. Pero Hindi lang feeling ko, yung una yung base na ginawa. yun, tama yung sinabi mo, Chok. Hindi lang unang beses niyang ginawa yun. Kasi kung hindi na aksidente yung sasakyan na involved sa isang accident, hindi malalaman ng kliyente na Mm. peke pala yung mga dokumento, yung particular, yung ORCR niya. So doon pa lang, hayahay na sana yung ahente. Kaso, karma, nabangga yung sasakyan, kailangan ng mga police report, they found out na, yun nga, hindi sa kanya yung sasakyan. So, talagang planado at saka bihasa. Magaling. I can say magaling. Yung Correct. ahente. Pero malay mo, hindi na naman yun yung ginawa. I mean, yan yung una niyang ginawa, pero yung sinasabi natin baklas, di ba? Sa industry ng Pero, automobile, yung baklas pero, na term, ginagawa niya na yun. pero pre, kung baguhan Hindi, ka, medyo mahirap ma-involve ang management eh. Lalo na pagdating sa cashier. hindi, Kasi kaya, di ba, ng cashier eh. Pero kung baguhan ka at gagawa ka na involve ang cashier, paano mo kukunin yung pera sa cashier? hindi na nga eh. Di ba, siyempre, Pero malamang, siyempre, tama rin yung malay- sinabi ni Mark eh. Tama rin Medyo sinabi ni Mark nire-refund. na nirefund niya. Kasi sinabi nung client kay Tulpo, naghintay siya ng mga 3 months bago nakakuha bago niya nalabas yung concept. Oh, Diba? Pero ang hirap Na- yun, grabe. Possible nga. Wala na, liliit ang mundo mo pag ginawa mo sa automotive yan eh. Kasi magkakakilala tayong lahat dito. Tsaka maliit lang yung mundo totoo. automotive, di ba? Hindi Kaya, na automotive ang lilinyahan yan actually. Hindi na magiging ahente uli yan kasi sa laki ng kinaharap niyang kaso. Actually, kaso na rin yan eh. Hindi na problema yun eh, kaso. Meron akong ganyang kakilala eh sa
Sa Mitsubishi dealership din, ganyan din. Ngayon, nag-call center ata siya. Hindi na siya sa linya yung ano, kasi ang dami niya na eh. Halos lahat ng dealership na nilipatan niya, maliliit naman, barya-barya lang, pero still, ganun ang ginagawa niya. No, Mas yun naman maganda hirap. pa yung sabi ka kay client na, boss, kayo nang bahala sa akin na pan-release kasi ganito. Kesa manguha ka ng ganyan na kalaking pera na ano. Yung ganyan ba, mako-consider na ba siya na ano, pag nanakaw? Hindi naman tayo tawag dito, attorney by ano, pero pwede na i-consider yan na ano, na ganun na nga. Or either Pandulong. estafa siguro. Kasi mali yung ginawa mo parang Isa pa daw eh. Hmm. Paano ba masasabing estapa? Sabi nung attorney nito. next time mag-ano tayo ng legal para ano, si attorney ano, magsasama tayo sa podcast ng legal advisor natin. Pwede nating makonsulta pertaining sa ating mga kalokohang pinagsasabi. Actually, chismisan lang naman to eh. Again, wala tayong ebidensya. Ano po tawag dito, disclaimer lang po lahat po ng amin na papag-usapan ay puro mga kachismisan lang. Wala kami mga basis. Wala kami mga personal knowledge or ano. Kumbaga napapag-usapan lang at napapanood namin sa social media, even sa sa news channel. So again, Kwentuhan wala lang. kaming Kwentuhan personal lang. na knowledge. Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Parang ano Baka lang. tayo naman next time ang makasuhan sa ating kachismosohan ng ano niyan, ano tawag na cyber libel. Tayo pala yung Medyo natulfo, no? mahirap Tayo yan. naman yung natulfo. Ayun. Oo. Pero hindi, Pero kumbaga, pare, think of it as ano lang, sa akin parang kwentuhang ano lang. Alam mo yung nagiinuman, ganun. Or nagchichill. Isip parang nasa cafe lang yung kwentuhan namin. Like, wala kaming, kumbaga, pinaglalaban dito. Sadyang, literal na kwentuhan lang. Ganun. Pero gusto lang namin i-share sa inyo. No, pintuan lang ng mga gago. Sige. Ano yun, Kuya Mark? May sinasabi ka kanina. Ayun, pare. Sa akin kasi, dito sa trabaho natin, di ba? Kasi nung first automotive ko, pinayuhan ako ng boss ko. Sabi niya sa akin, Toy, kung gusto mong tumagal sa automotive, wag kang gagawa ng kalokohan. Yun, baon ko yun hanggang ngayon eh. Kaya hindi ako gumagawa ng kalokohan. Kasi, alam mo Agree. yun, kasi once na gumawa ka yan, then, katulad niyan ako, sinisiya ako ngayon ng Toyota sa in-applyan ko. So, kung may supply ako, wala na. Pero mukha namang lulusot. Kasi wala namang ginagawang kalokohan. So, waiting Actually, na lang ako. totoo yung sinabi mo. Kung gagawa ka ng kalokohan sa automotive industry, napakaliit lang ng dealership. Kahit sa ibang lugar, magkakilala lahat. Kasi actually, during training, magkakilala kayo, magkikita-kita kayo. Eto pala si ano. Then all of a sudden, uy, kilala mo si ganito yung nabalita na bumaklas ng ganung kalaki milyon sa kliyente, yung ahenteng ganito. Kasi meron tayong mga training eh. Nagkikita-kita tayong mga ahente at doon tayo nagkakaroon ng opportunity na makapagchismisan ulit. Totoo yan. Pumuputok talaga yan, yung mga baho. Nangangamoy talaga yan sa dealership. Halimbawa kasi, kung mahina ka mag-release, tapos ang dami mong pera, nakakapagtaka, di ba? Kasi Oo. paisip na release mo, pero ang dami mong pera, doon Oo. magtataka ka na eh. Pero kung marami na release, dyan talaga, apaw yung pera mo. Kasi dito sa automotive, isa pa yung pare. Kung halimbawang from automotive, lumipat ka sa ibang trabaho na walang komisyon, kasi isa lang yung nakita akong logic eh. Sa ibang trabaho kasi, halimbawa, pumasok ka, na minimum halimbawa o above minimum, sample 20,000 a month yung income. So yung ikaw na napakasipag mo, may 20,000 a month ka monthly. Yung kasama mong napakatamad, may 20,000 din monthly. 'Di ba? So pareho kayo ng Parehas lang sweldo, kayo. kahit anong sipag mo at kahit anong tamad ng kasama mo. Pero sa automotive kasi ibe, magsipag ka lang, mas malaki ang income mo kasi malaki ang komisyon mo once na marami kang release. Pero pag tamad ka, wala ka talagang kikitain. So ayun yung nakita kong logic ng automotive. Kaya panalo eh. Kaya gagawa ka pa ba ng kalokohan? Siyempre hindi, di ba? Kasi Tsaka, ano rin sayang. parang
work ethic eh. Yung work ethic mo. Yeah. Parang, Tsaka napaka-importante ng ng dignity at tsaka ng kasi kapag ka may yes, kliyente ka yes. na sumablay ka, yung word of mouth, yun yung magpapabagsak lalo sa'yo eh. O wag kang kumuha diyan kay minsan na-generalize pa nga sa the whole branches or whole dealership. Kasi ganito yung mga tao diyan, magnanakaw or swapang. Pero kung may ginawa kang kabutihan, dadami ng dadami yung yung kliyente mo kasi magkakaroon ka ng referral, alam mo yung mga tipong ganun. Yeah. Totoo yan. Nadadamay pa yung dealership kapag halimbawa gumawa ng kalokohan. Pero kung ginawa mo kabutihan, damay din yung dealership. Diba? So, pati yung pangalan mo, mabango, diba? So ikaw Charles, saan ka ba nakalinya ngayon after ng tawag dito ng pagiging ahente? So Ano, freelance. freelance ako na graphic designer. Bale, Ikaw, under ako ngayon ng isang, ikaw may naman Cho. contract ako ngayon. May contract ako ngayon. Nagkwento ko na London. Parang gusto lang din i-relate yung nakwento ni Kuya Mark regarding dun sa epekto ng, yung parang diferensya ng com-based na trabaho tsaka yung salary-based na trabaho. So ako kasi ngayon, freelance ako na graphic designer. Under ako na isang contract. 6-month contract siya. Pero yung sahod ko, syempre, nasa minimum lang. Nasa minimum lang siya. Pero ang ginagawa ko naman doon is mga posters, ganun. So yun ang trabaho ko. Hindi ko na i-disclose Mga ads. kasi Oh, nagsign ako one ng time nakikita NDA. kita gumagawa ka ng ads eh. Yung mga sa mga election ads, mga tarpaulin, mga Actually, hindi ko rin pwedeng disclose na kung ano yung trabaho ko na Like kasi kung i-post natin to, hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na yun yung work ko kasi may possibility na ma-compromise yung mga magiging trabaho on the next So yun, Ikaw compared naman nung pa rin Cho. sige. Wait lang. Mm. Parang iba talaga pagka-ahente. Iba ang work ethic ng ahente. Iba yung diskarte ng ahente. Kaya believe din ako sa mga ahenteng malakas bumenta. Kasi yung 10 or 20k na sinasahod namin, like kung salary based, triple or quadruple pa pag ahente. Kung mabait kang ahente, sumusunod ka sa rules, by the book ka magbenta, siguro mababa na yung 100,000. 100,000. Estimate lang. Apat na Ayan, alam mo yan. Diba? 100,000 Apat na every 20 month. yan. Ano man maniwala Apat na yung benta. viewer natin, isang benta mo, 100,000. 100,000 Oo. sa apat na benta. 4 na unit lang ibebenta mo, 100,000 na. Pero, di ba tunog Ayan. tunog pyramid scheming, di ba? May benta ka lang 4, may 100,000 ka na. Pero hindi, that's the truth. Actually, kung makabenta ka ng kung puro cash man, benta ka ng 10 units full cash, ang unit commission nun, nasa 10k isa, may 100k ka na. Like, mahirap siya, yes. Mahirap siya sa simula. Pero kung makapagbuo ka ng network, napakalawak na network, referrals, repeat clients, tapos maayos ka magbenta, kumaga, may prinsipyo ka, gano'n, may prinsipyo kang tao. Ano na lang yan, tuloy-tuloy na yung ikot niyan. Kaya, saludo rin talaga sa mga matitinong ahente. Tsaka yung mga madidiskarte ahente. Kaya, ayun. Cho, ikaw naman Cho, ano ang mga pinagkakabala mo pagkatapos natin sa dealership ng Nissan? Well, yun nga, tuloy-tuloy pa rin ko sa motor ko. Tapos, sa Lalamove, is ngayon, tinatry kong pumasok sa real estate man. Maganda yan, Try maganda ko rin naman. yan. Kasi isa barkada One ko, time with- actually, di ba nag-real estate na ako before? So yun, tatry ko ulit. Ngayon, actually, natanggap na ako. Nag-requirements na lang. Ano yun, araw-araw may Anong development? Pwede ba developer? Anong developer yan? Ortigas. Ortigas land. tickets lang. Ooh. Si Well, Mark, ito, si Mark, ano ko lang,
sabihin ko lang yung insight ko about yan sa pagiging ahente. Well, kasi pag sa pagiging ahente, ang kita mo, ang kikitain mo is nakadepende sa sipag mo. Diba? Totoo, Yes, totoo. yes, tama. Totoo yun. Tama. Kasi Tama. ngayon, kunyari, this month, February, gusto mong sumil, okay ka na sa 50,000. Pero kung let's say mag-June na, mag-enrollment ng mga anak mo, kailangan mo ng malaki-laking pera. Di ba? Kailangan mo ng 100,000, 150,000. Sisipagan mo lalo para at least mas marami kang benta. Pero ngayon, Diba? hindi na rin ganun kasi applicable yung sipag eh. Dati magsasaturate ka. Ngayon, nasa online na eh. So, ngayon talaga, Well, mag-i-invest siguro ka rin talaga. depende Oo. siguro sa industry. Yeah. Diba? Yan, sa real estate siguro, pwede pa yung mga ganyan na sipag. Meeting Share ko with lang yung chat ko. friends or ano. Sa dati kong work sa motor parts and bicycle. Ang sweldo ko doon, meron akong monthly salary na ano ba yun? Mga 30K? Mm. Oh. Pero yun, hindi ko nauubos yun. Sa 30K, kumbaga sobrang pera ko na yun. Pero minsan, mauubos ko yung 30K kung gusto ko talagang magtrabaho. Gets mo? Kasi i-invest mo sa yung 30K, boosting. magagamit mo sa gasolina, sa toll, Oo. para punta mo yung mga kliyente mo. Totoo. Kailangan Pero mag-invest ang ka kapalit talaga. naman nun, maubos mo yung 30K mo, pero ang kapalit naman nun, 150, 180, 200. Diba? Okay lang. Talaga. Totoo, kailangan mong mag-invest talaga. Sa mundo ng ahente, hindi ka rin pwedeng walang pera talaga sa bulsa. Kailangan may shell out ka rin talaga. Hindi Lagi kang pwedeng kailangan. meron kang extra pang suporta. Everyone knows na ngayon sa panahon ngayon. Lalo yung mga ahente laking ngayon, dahil sikat na ang Facebook, sobrang dami ng boosting, ano yan, mahina na yung to be realistic lang. Yung mga budget na 500, 1,000, especially for new agents, like yung mga nagbi-build medyo mabigat na yan. Medyo siya, mabigat na yan. yes, pero kulang siya. Rare lang yung chance Actually, na may makuha kang good lead sa 500 to 1,000 peso na Actually, nung nakarang araw, nag-boost ako ng 700. Dalawa lang yung leads na nakuha ko. And take note, do sa dalawang yun, hindi pa buying. So, kailangan talaga medyo competitive ka na gano'n ka ng mga around 10,000. That's the reality ngayon. Kasi may mga Para sa ahente na magandang case mo. 1K a day. So, let's say 20K yung gagastusin nila for 20 days. Sobrang Yung laking salary boost, nila, sobrang laking actually, boost nun. inaalat na nila para sa boosting lang. Tapos yung commission nila na nakinikita sa sales nila, yun ang panggastos nila talaga. Pero yung budget lang nila pang boosting yun, yung salary nila. Yung daily Kaya salary. nga sabi Minsan ng nga, tropa mas ko, malaki pa. nung nasa Honda pa ako. Kasi galing nga na ako Honda bago ako mag-Nissan. Sabi niya, pare, kung hindi ka susugal, kung hindi mo isusugal ng 2,000 mo pang boosting, wala kang kaysa naman wala kang gastusin pang boosting. Wala mangyayari, 'di ba? Pero kung gumastos ka ng 2,000 and then may mga pumasok tapos may na-close ka, yung 2,000 na yun, malaki yung balik. Doble, triple pa yung balik nun. Kaya parang, nakakapanghinayang na gagastos ng 2,000. Tapos yung salary mo lang per cut-off nasa 5,700. Exactly. Kakaltas mo. Dalawang linggo every weekend lang. Kahit sabihin natin weekend, 2 weeks. Friday, Saturday. Minsan Friday, Saturday, Sunday. Yung 2,000, malaki na rin yun. Oo. Pero yung iba talaga, to be honest, na malaki talaga ginagastos. Unimaginable din yung Pero may mga ikaw Mark, cases kasi kamusta nga pala yung mo? Yung Toyota, malapit na? Pare, actually kanina nag-update ako, sabi nga sa ng HR, i-schedule na daw ako for
interview ng vehicle manager tsaka ng branch head. So waiting na lang daw muna ako. Then may mga tumatawag din sa akin ibang brand eh. Pero yun nga, nakafocus ako sa Toyota talaga kasi ayoko nang maglikot, ayoko nang magpaikot-ikot, alam mo yun. Mm. So maniniwala na lang ako sa process na bumenta ng madami, kahit kumomisyon ng konti, basta't maraming benta, kahit papaano, malaki, lalaki rin yun kasi madaming benta eh. So yung proseso na lang, trust the process na lang kasi, di ba, Chinese ang hirap mentality. mo, Tapos di na ba, baklas na lang. Trust the hindi, baklas. patay tayo dyan. Tanggal tayo doon pag ginawa natin yung mahigpit doon, mahigpit doon. Tsaka, Ay, okay. imagine, tumatanda na rin ako eh. So, kailangan kong kahit papaano magtanim na talaga sa isang brand na makilala na ako doon. Then, maging matino. Matino naman tayo noon pa eh. So, bumenta lang na lang ng bumenta. Pero ayun pa pare, naisip yung yung pinag-uusapan nyo kanina about boosting. Actually, Ah, totoo yan. Totoo yan, yung sa boosting. Pero, meron namang libre kasi sa Facebook. Meron naman libre. Katulad ng marketplace. Actually, Mm. araw-araw ka mag-post sa marketplace, kahit di mo i-boost. Ang kagandahan kasi sa marketplace, alam mo yon, yung boosting kasi, ganito yung nakikita ko eh. Yung boosting, pupuntahan nung binus mo, yung mga sinet mong client. 'Di ba? So, pupuntahan nila yon, 'di ba? Pero sa marketplace kasi, ikaw yung pupuntahan. Ikaw yung hahanapin. Ah. So most of the time, sa marketplace, mas may benta. Kasi pumupunta, sila yung pumapasok eh, may mga kailangan, pumapasok eh. Pero yung boosting kasi, alam mo yung nanonood ka lang ng reels, kahit wala kang interest dun sa product na yon, lalabas sa reels mo eh. So nasayang na Ah, yung okay. boosting mo, di ba? Di ba? So nakita ko, kasi hindi, nagawa ko rin kasi to, sa marketplace talaga ako nakakuha ng benta. Kung share ko lang, sa marketplace, lumalapit sa'yo. Then, sa marketplace, kahit araw-araw, mag-post ka, basta iba-iba yung picture. Kung mapupunan nyo, halos araw-araw, nagpipicture ako sa baba. Araw-araw, dapat may regular post ka. Then, wag mong lagyan ng presyo, wag mong lagyan ng mga thumbnails, wag mong pagandahin. Basta, maayos na picture, wag mo lang i-edit. Then, raw picture, i-post mo, ilagay mo, i-PM ka kung magkano yung down payment. Kasi once na nilagay mo doon lahat ng information, most of the time, mababan yung marketplace mo. Kaya dapat doon, puro raw. Kaya pala. Kaya So, pala. napupunan nyo, Kasi laban na ba kayo? naban ako. Ginawa ko yan nung nung bago ako sa Nissan. Wala pang isang araw na ban agad yung account ko. Di ba? kasi yan, So, ayun baka yung tama. marami kang mag-post. Pare, Tapos may araw-araw mag-post kasi, ka, iba-iba may naman narinig picture. kasi Huwag kang ako, magpo-post ng ulit-ulit na picture. yung Kasi iba naman, mababan ka. nire-report nila. Halimbawa, parang galing sa ahente to ha. Parang yung mga ibang ahente, nire-report nila yung na yon para maban yung Pero narinig ko lang Actually, naman, wala naman akong parang tingin, ebidensya talaga, pero oo. narinig ko lang siya. Tingin Si ko Mark, doon si Mark usap-usap nag-report mo. sa'yo dun. Hindi. Oh, Kaya pala. Kasi meron namang yan eh. Kung baga ipipilter naman ng Facebook yan kung dapat talagang iban tong account na to. So yung report na sinasabi, as long na hindi ka naman alam mo hindi naman kabanban yung post mo, hindi ka nila ibaban eh. So, Oo. meron, di ba ang Facebook may tinatawag na yung policy. So, basta sundin mo lang yung policy nila. Anong tawag doon? Basta meron silang ganun eh. Sundin mo lang yun, Community standards and Community guidelines. standard. standard. Basta sundin mo lang yun. Then, hindi ka mababan. Actually, miski yung page, ah maglagay ka lang, ginawa ko eh, naglagay ako nissan.ph, naban yung page ko. Kasi parang, alam mo yun, parang nangongopya, parang namimeke. So, miski yung Mm. mga ganun, at saka yung mga logo pare, yung mga logo, kapag nag-post ka sa marketplace, huwag mo lalagyan ng logo. Yun nga, huwag mo nang i-edit. So, tip na lang din, di ba? Kasi, total, dito tayo sa industriya eh. Sa inyo nakita ko na libre. Kung namumroblema ka sa pagbubuhos, syempre, kung bagong ahente, wala pang release, marketplace, kahit anong brand, kahit anong product, kahit nga yung luma mong gamit, i-post mo dun, di ba? May bibili. mm. Di Mm. ba? Ginagawa ko rin. Ah,
So yung marketplace napakabuti, napakagandang platform. Gagamitin mo lang doon, search platform. Search mo Yeah. lang sa FB. Tapos mag-generate na ito. Siguro yung ano no, yun din yung ganda ng marketplace. Kumbaga, straight to the source. Parang, Yeah, hahanapin mo. Diba? Hindi oo. ikaw yung diba? Tsaka yung Ayun mismong kliyente na interesado bumili. Like, iba doon Saan sure ka buyer natin, sir? talaga eh. Naghahanap lang ng Yeah. magandang Ay, pare. Ano nangyari kay Andy at saka sa asawa niya? Totoo ba yung balita? Ay, oo nga. Nasingit Maiba pa, naman. nasingit pa. Nasingit pa. Oo nga, ay, dahil kasi, actually, hindi ko nasubaybayan yan kasi medyo komplikado siya Teka. eh. Medyo komplikado siya eh. Kumaga parang, Hindi kasi ako interested sa kanilang dalawa. ako rin Hindi actually. hindi 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 ako ganoon nagagandahan kay Andy. Yung lalaki, wala naman akong pakialam doon. Kaya hindi ako interesado. Hindi, ang issue kasi doon, nagpatato yung asawa ni Andy Eigenman. Tsaka yung girl best friend nung asawa Hoy, ni Andy bakla. Eigenman. Baka nagpatato o nagpabura ng tato? Ano ba talaga bakla? Hindi. Sis, ito muna sis. So, Yan, nangyari yan. so, nangyari kasi nung una, nagpatato muna silang dalawa. Matching yung tattoo. Ano yun, parang tomorrow, today, forever. Ganon. Tapos Forever. 224. 224. Oo, dito yun, di ba? So, ano doon, parang, dahil nga best friend sila for life, ginawa nila yon. Pero kasi, sa mata kasi ng ibang tao, lalo na sa asawa ni Philmar, na si Andy Eigenman, ano siya, parang, parang ang off, or kahit sino naman eh. Like, syempre, pamilyadong tao ng lalaki. Tapos, ganun pa rin sila kadikit nung girl best friend niya. Hindi ba parang ang weird na niyang tignan? So ayun, kumalat siya online. Pare, speaking of girl best friend, mamaya may kukwento ako tungkol dyan. Sige, tuloy mo na. Sige. So ayun na nga. Kumbaga kumalat siya online. Tapos, ang nangyari pa is, ang daming post ni Andy Eigenman. Kaso, hindi ko na nabasa lahat. Pero, to sum it all up, siguro, from my understanding lang, parang, ang ahas kasi yung dating eh, nung girl best friend eh. Parang inaahas na yung si Philmar, which is yung asawa ni Andy Eigenman. Parang, Sino bang source mo? Si Tian Gasa ata, bakla ang ano mo eh. Hindi. Source mo. Yung sa sa Facebook lang. Tsaka yung Sa Facebook lang. yung mga stories ni Andy Eigenman sa Instagram. Actually, flooded nga. Buong flooded. Natalo yung Marilag issue eh. Ay, yan ang pumalit eh. Ang dami. Mag-off Like cam last ko week. kasi hawakan ko yung anak ko eh. Sige. Kasi yung asawa ko magtatrabaho. Sige. So yun, ang isa pang issue kasi dyan, di ba last week, ang daming lumabas sa cheating issue. Halos sa lahat ng platforms, nag-check ako sa Threads, parang siyang Twitter pero pag-aari siya ng Meta. So, ang daming lumalabas sa cheating issues. Parang ano na yun, pag dito sa Pilipinas, pag may pumutok na cheating issue na nag-viral, nagsunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. May iba, maglo-long post na pinagpalit ng yung 7 years na relationships na nakilala sa online dating app. Yung mga ganung bagay. Pero walang titibag dun sa Marilag na issue. Parang sa lahat na nag-post ng cheating issue, yun yung pinaka parang nakakainis. Kasi kung tutuusin, yung girlfriend nung cheater dun sa Marilag issue, ano siya, maganda, yes, like may itsura, ganun, though hindi ko naman alam kung ano niya sa buhay, yung status niya sa buhay, pero kung by the looks itself, mas lamang yung girlfriend kesa dun sa side chick, which is yun nga si Marilag. Ano ba yung 2 weeks tsaka 7 years? Ayun ba yun yung Marilag? Oo, yan. Okay.
Yun. Okay. Yun. Yun So, pala yun. ano lang, parang... Yeah, gusto ko lang yung, din yung teacher, yung dalawang Oo, teacher. Yung teacher, yun. Diba? Pala yun. Kasi hindi daw naman kasi nag-shave eh. Kaya sabi ng kaya mas ano daw siya. Downgrade naman yun. Bakit naman ang pinayad? Oo, diba? Nag-downgrade Eh, eh. ito, panayan shave oh. Oo nga eh. Ako, Grabe, downgrade, ano? Downgrade. Downgrade na lang. Downgrade yun. Di tsaka ano, Yung kay girl yung kay yung kay, sino ba tong yung Miss Yun, Universe? parang kotse, kahit bulok, maganda yung makina. Pwede, Maganda. maaari. Charles, Para sa kumusta akin, na pala ang buhay possible. pag-ibig mo pala pare? Matanong ko lang. Possible yan eh. I-share muna natin kay Jeff, pare, yung pinag-uusapan natin. Pare, ang nag-CR pinag-uusapan ka. namin, nag-share ka eh. So, ang pinag-uusapan namin, kung naniniwala ka ba sa girl best friend, kung ikaw lalaki, may girl best friend ka, kung si babae, may boy best friend, naniniwala ka ba dun na mag-best friend? Bullshit Diba? yun So, ayun pare. yung pinag-uusapan natin. Ako doon, I call it bullshit. Bakit? There's no such thing as best friend na opposite sex. Pare, medyo yan, talagang, or either sabihin natin subjective, pero ako hindi ako naniniwala dyan. Kapag ka meron kang dyan, siguro, circle of friends, pero best friend, medyo magduda ka na. Bakit? Totoo. Ayun yung tingin ko rin, ayun yung palagay. Kasi hindi ako naniniwala dyan. Introvert ata ako eh. So, Bakit? sa akin Ikaw, Kuya Cho, bakit? Sa akin Anong- parang tama. anong take mo Sa, dun? sa akin parang pwede naman. Paano? pwede, mukhang may girl best friend ka. Kaya Wala. siyempre, alam mo yun, opposite sex, parang may something na hidden agenda. Ang dami mong magiging best friend, bakit babae pa? Kaya nga pare, di ba? So, Mm. ako hindi rin ako naniniwala Hindi, dyan. mali mo talagang kaibigan mo na yung babae since bata pa kayo. I can consider kung bata pa kayo. Pero yung the more na, halimbawa tayo, may mga pamilya na tayo. Tapos may introduce ka sa asawa mo, Ay, sabi mo, Hindi best friend. Wala Hindi nang na yung ganun. Pero Yung mga Walang reasons ganun. mo lang nakilala, Oo. yung reason mo lang nakilala, tapos bigla mong magiging best friend, hindi pwede yun. oo. Walang ganun. So, Walang yung ganun. kaso ni Walang yung Kahit kaso nung ni college pa, hindi Jolina, mo pwedeng consider na best friend yung pare. Kasi habang tumatagal ang panahon, marami tayong nami-meet na person eh. It can be we do have similar interests, but we're not friends. We're not best friend. Nagja-jive lang yung mga interest natin, but we're not best friends. Pare, ang pinaka magandang example niyan, si Leonardo DiCaprio at si Kate Winslet. May Diba? asawa pa Yung si ginawa Leonardo. Wala pa. Tingin mo, straight yun? Oo, straight. straight yun. Okay. Macho Kasi, yun. kailan nila ginawa yung Titanic? Ang tagal na, di ba? Pero, Okay, until 2006 now, yun eh. Tingnan mo, Until now, tingnan mo naman ang personality ni Alis pa rin Leonardo sila. DiCaprio, pare. Pagka ang age ng babae parang lumampas ng 23, lahat itchapwera na. Talaga? Tingnan mo, iyan mo yung Lahat ba ng legit partner yan, niya, legit. ano? Lahat na ng gusto ni Leonardo DiCaprio, 18 pataas, pero pag nag-age ka ng certain like 23, break na kayo. So meron ka lang 5 years na maging boyfriend si Leonardo. Bakit Kaya mo ba ikaw, Ano yun? Parang may kontrata? May kontrata, oo no? pare, No, legit pag- pare, bakit mo ba legit. natanong, Mark? Ano? Ba't mo natanong? Hindi kasi, di ba yung topic kanina is yung best friend ba ni, sino ba yun? Yung Yung nabanggit asawa Andy. ni ni, Andy Eigenman. yung asawa niya, Andy, di ba? So kapag kasi ganun, feeling ko, ayun nga, nabanggit na best friend lang. So parang, ayun, isa pa yun, nasabi kanina na ngayon lang naging mag-best friend, hindi naman simula nung bata. Tapos biglang naging Wala, best friend na lang ngayon. May something, Tsaka di ba? ano kasi yun, Walang isa pa ganun. dun, may At saka pagka nabasa may- rin ako, parang
parang ini-insist nung girl best friend ni Filmar na makipaghiwalay na. Diba, pagka nagkakaroon sila ng malalang away, parang So, may hidden agenda. ganun. Pero May hidden Pero agenda kapag yan. pero kapag ka may asawa na kayo pare, ang gawin yung best friend, asawa nyo. Yun ang pinaka the Oo. best doon. 100% Walang ano. maganda. Kasi kumbaga bakit ka maghanap ng kausap or ano. Kumbaga kausapin mo yung partner mo or yung asawa mo, yun ang pinakang ano mo. Pero yung sa ibang opposite sex ka makipagkwentuhan is you're longing for attention or something na may gusto ka mangyari. Hindi talaga friendship yun. I don't consider it friendship. I call it bullshit. Oh, Yeah, maganda. tama. Pinakamagandang best friend talaga yung partner mo. The best Oo. yun, the best yun. Pero ano, Yun on some ang ano cases mo. kasi, tulad nung ano, yung kay si Jolina Magdangal, tsaka si Marvin Agustin. Hindi naman sila, Oh, diba? Pero, that was long time ago. Sa ano lang yun, sa sitcom lang Bakla yun. naman si Marvin eh. Straight ba yun? Uy! Uy, girl! Baka makasuhan ka niyan. Hindi, bakla yun. Yes. bakal ba si ano? Bakal ba si Marvin? Oo, Hindi, hindi ko alam. Eto si Sister Cho, baka may alam. may boyfriend yun. Ha? May boyfriend ba? Ah, Oo. kaya pala. Legit, legit. May ano talaga. Legit yun, legit. Oh, Bakal. ayun pala. Ayan, oh, confirm. Si Sian Gasa yung ano niyan, at saka si pangalan nito. OG Diaz yung source niyan. Pero ano kasi, pero si Jolina kasi tsaka si Marvin Agustin, parang na-feature kasi sila sa Mega Magazine. Parang galing na rin kay Jolina mismo na nagkaroon sila ng ano, parang ng isang bond Romantic relationship. na beyond romantic relationship. Parang ano, parang tinawag yun na ano, parang soulmate friendship, ganun. So, parang platonic friendship siya or platonic relationship in a whole another level. Like, hindi man sila, pero yung, kumbaga, yung love nila for each other is like unmatched. Like, siguro ano, siguro yun lang yung mga extreme cases na possible na maging mag-best friends ang opposite genders. Ganun. Pero, Kapag, Kala ko naman ang may kukwento reality, si Mark eh. pero May ang kikwento yung yung opposite sex na best friend, it's Ayan, either na may kikwento ata si Mark. Personal ano ba yan? Ano ba yan? experience. hindi rin ako naniniwala doon. Hindi rin ako naniniwala doon. Oh, Kasi most of the time, Ako rin eh. may mga nag-aalok kasi sa akin na maging friend ko. Babae, friend daw ako. Pero hindi ko tinatanggap eh. Hindi ako tumatanggap ng babaeng kaibigan. So never. Kasi nga, circle of circle of friends. friends, Okay. pero pwede Oo. yun. Pero yung Isa lang friends yung mo lang siya lang, tapos lalabas kayo, hangout kayo. No, it's yun. Oo. Sana Circle niligawan talaga. mo na lang, 'di ba? Sana Diba? girlfriend mo na lang, 'di Circle. ba? Boyfriend. Kung may special treatment, doon kasi yun, doon Oo. pumapasok yung ano, yung doon na i-involve yung feelings eh pagka oh, may special treatment. Hatid sundo ka. Hindi, friends na kami. oh, Paghatid yung sundo. yung tipong papol kasi kunwari concerned ka, we're just friend, pero Oo. papol siya, papol ka, di bullshit, di ba? So, tapos parang, Teka lang. Ars, ano yun? ikaw naman, kamusta yung ano mo? Ayan. Magandang topic Ah, yan. I okay. remember when we Okay. were in Nissan, medyo yung love life mo, pag-usapan naman natin yan sa'yo. Sige. So, ito Kasi na. di ba So, bago mag-resign, meron kang pigitayan dapat. oo. Okay. So, nung nasa Wala Nissan yun. pa kasi ako, like, may girlfriend na ako, like, before, nag-Nissan. So, nakasakto, kakapasok ko na ng Nissan. Sinagot ako nung ex ko. Like, okay naman, nung una. Tapos, ano siya, mabait naman mabait eh. Kaso, may mga issues lang talaga na way beyond my control. And me being a good man, sinubukan kong ayusin. Kaso, sa dulo, parang naging draining siya for me. So, inan ko yung relationship. And then, dahil, nung tumagal, like, nung naka-move on na ako from that,
may namit akong babae online. No. Yan ba yung nagko-coffee-coffee? Oo, Oo. taga-Taytay lang kasi siya, so malapit lang. So Uy, susunduin ko isa siya sa doon. yan. Sa Highway 2000. Uy, malapit ako dun. No, diba? Malapit lang. Oo, malapit ako. So, yun, nagko-coffee kami, lumalabas kami every night. Like, nung simula na nagkakilala kami, halos every night na kami lumalabas, ganun. Nagkape kami sa hindi mo Marilaki. Sa may paboso-boso, once. Tapos sobrang lamig nun. It was okay naman. It's a good experience naman kasi first time kong bumiyahe ng boso-boso ng hating gabi, which is very dangerous kasi walang ilaw masyado, so hindi ka pwedeng patakbo na mabilis. Anyway, after nun lalabas ay magde-date sana kami. So, to cut it short, siya yung ka-relationship mo ngayon? Ay, hindi. Alam mo kung bakit? Hindi. Bakit Hindi rin kayo naging kayo? Hindi niya ako sinipot ng dalawang nagplan ako ng date, tapos hindi niya ako sinipot twice. So syempre ayoko ng parang hindi ko deserve yung ganong klaseng disrespect na yun eh. Like maglalaan ako ng oras, ng budget for you, tapos ang gagawin mo na lang isumama sa akin, tapos di mo pa ako pagbibigyan. Like pinag-usapan namin yung the week before. Pumayag na siya, settled na lahat, and then last minute ika-cancel niya kasi sasabihin niya, sorry, busy ako eh. Sabi niya, bawi na lang daw siya. Hindi kinabukasan, like, sabi ko, sige, kita tayo. Binilang ko pa siya ng pasalubong galing Tagaytay. Like, kaya ako napuntang Tagaytay. So, sobrang bad trip ko nung araw ng dapat na date namin. Niyaya ko yung mga tropa ko nung high school. Maligo na kayo, susunduin ko kayo, magtagaytay na lang tayo. Tagaytay kami. Yung dapat na ipande-date ko, nilibre ko sila ng dinner sa Pamana, sa Tagaytay. To note lang, sobrang sarap ng kare-kare bagnat nila sa Pamana. Alko, Recommended. bulalo. Tsaka yung bulalo, Paborito ko yan. ang laki ng serving, ang sarap, Ah. sobrang linis ng soup, Pero, refreshing siya. sige, maniniwala kami. Then, one time pupunta tayo dyan, dadalhin mo kami. Lagi naman maraming Oo. gasolina yung pick up mo eh. Siyempre, Lagi po laging kargado yan pagka aalis. Anyway, so yun nga, after nun, may kinilala akong, may nakilala ulit ako. Bakit sa panel, hindi mo na kinausap? Yun, di ko na kinausap, blinak ko na. So itong girlfriend ko na ngayon, nagkakilala kami January 13, this year. No? Ah. So, nagsimula yun lahat sa teacher kasi siya, sa Makati. Saan? Teacher siya sa Makati. Tapos sabi ko lang, hi teacher. Doon na nagsimula lahat yun. Simpleng hi teacher. Doon na nagsimula. Pumapag-ibig. Tapos, Saan mo nakita? FB dating. Okay. Ayun. Well, mapapanood niya kasi itong episode na to. So, hi baby. Shoutout mo naman. Yeah. Shoutout dyan sa aking napakagandang girlfriend, no? Hi. And ayun, ngayon kasi at the time ng recording na to, nanonood siya ng anime. So yun yung pastime niya. So yung gusto ko sa relationship namin is nagagawa kayo mga ganitong bagay. Tapos habang ginagawa kayo mga ganitong bagay, ginagawa niya yung mga gusto niyang gawin. Kumbaga very chill lang yung relationship namin. And Good for you. mature na siya in a way na parang nirerespeto niya yung mga sariling oras namin. Ganun. Kaya hindi rin nakaka-pressure. Pero feeling ko, pare, kung puro sad story yun, good thing na nilayuan mo na yung pare. Yeah. Hindi mo na And maasawa laking- yun eh. Laking pasasalamat ko na nakilala ko yung girlfriend ko ngayon. Kasi ito na yung pinaka ito yung first time na parang na-feel ko yung genuine na kind of relationship na hindi siya mabigat, ganun. Parang yung past kasi na parang parang provider na ako ganun eh.
Pero ngayon, hindi. Like, di na siya sinasabi ko Kailangan na gusto ko dahil yung hindi ginagastosan na babae. Pero, kumbaga, yung ma-appreciate yung simple things na, diba, it's just really, amazing na nasa ganun relationship ako right now. And, good yan, good. yan, actually, nabanggit ko na siya sa parents ko. And, yeah, gusto na nila makilala yung girlfriend ko. Good yan, good. Siguro soon. Ayun, yun lang naman yung nangyayari ngayon sa buhay ko. Chill lang ako dito sa bahay. Ginagawa ko yung mga dapat kong gawin. And, yeah. So, yung may mga iba kayong pinagkakabalahan aside yung mga... Well, update tayo sa susunod na podcast natin. Magkakaroon tayo ng panibagong update and sana tawag dito yung mga makakapanood sa atin. Paki-like and subscribe naman ang aming Chismisan na podcast. And then if you do have any request, violent reaction, comment, pakisama na rin para at least ma-address natin. At again, yung aming napagkukwentuhan ay base lamang sa aming naririnig or napapanood. Wala kaming personal experience yan, ha? No, etong podcast namin is purely chismisan lang talaga. As in, kung paano kayo makapag-chismisan sa mga kaibigan nyo or mga ka-work nyo, ganun lang ginagawa namin dito. So, dyan sa mga aming kachismisan, maraming salamat sa panonood at pakikinig ng aming very first episode ng The Chismosos. No? So, if ever na nagustuhan nyo, please like and mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel kasi ipopost namin to sa YouTube. And if ever na may mga gusto kayong pag-usapan namin or may mga gusto kayong i-share na chismis, i-comment nyo lang sa comment section below. And yeah, once again, I'm Charles. I'm with Kuya Cho, and si Kuya Jeff, si Kuya Mark. And kami ang inyong certified chismosos. We're gonna talk about a lot of things in the future. So stay tuned and have a good one. Peace.